Magandang araw, tayo po ay nagbabalik para sa asignaturang Pilipino, ikatlong baitang. Para sa unang markahan, ikalawang lagumang pagsusulit. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag, katanungan sa bawat bilang at piliin ang tamang sagot. Para sa unang bilang, huwag kalimutang ilagay ang iyong pangalan. At sa bilang 2 hanggang 6, nababasa ang mga salitang may tatlong pantig pataas, at sa bilang 7 hanggang 9, nababasa ang mga salitang hiram, at sa bilang 10 hanggang 11, nababasa ang mga salitang may cluster, at sa bilang 12 hanggang 15, nababasa ang mga salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas at kahulugan. At sa bilang 16 hanggang 18, nasasagot ang mga tanong tungkol sa teksto o sa binasang teksto. At sa bilang 19 hanggang 21, nasasagot ang mga tanong tungkol sa tula. At sa bilang 22 hanggang 26, nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang kwento. At para simulan ang ating mga katanungan, kalimutan ang inyong buong pangalan. Isulat ang inyong buong pangalan, last name, first name, at middle name kung mayroong middle name. Ayan. Ngayon, para sa bilang ikalawa, piliin ang tamang bilang ng pantig ng salitang responsibilidad. Ilan ba ang pantig ng salitang yan? Ito ba ay 6, 7, 5, o 4? Ang tamang sagot ay 6. Ito ay ang mga pantig na responsibilidad. Ayan. Bilang 3, piliin ang tamang bilang ng pantig ng salitang elepante. Ilan ang pantig ng salitang ito? Ito ba ay 3, 4, 5, o 6? Ang salitang elepante ay mayroong 4 na pantig. Ang mga ito ay le, pan, at saka te. Okay. At sa bilang 4, ano ang tamang pantig sa salitang lipunan? Ang tamang sagot dyan, ito ay may mga pantig na li, pu, at saka nan. So, ang tamang sagot ay letter C. Para sa bilang ikalima, ano ang tamang pantig sa salitang kawali? Ayan, ang tamang sagot dyan ay letter D. Bilang 6, ano ang tamang pantig sa salitang paligsahan? Ito ay may mga pantig na letter A, paligsahan. At sa bilang 7, ang mga sumusunod ay may mga salitang hiram sa Ingles maliban sa isa. A, edukasyon, B, kalye, C, computer, D, tsokolate. Alin dyan sa 4 na mga salita ang hindi salitang hiram sa Ingles? Ito ay ang salitang B, kalye. Okay, sa bilang ikawalo, mahilig kumain si Ana ng hamburger. Anong salitang hiram ang ginamit sa pangungusap? A, Ana, B, kumain, C, hamburger, D, mahilig. Ang tamang sagot dyan ay C, hamburger. Number 9 or ikasyam na bilang, ang computer ay isa sa mga mahalagang kagamitan sa panahon ngayon. Ano ang salitang hiram sa pangungusap? A, kagamitan, B, panahon, C, mahalaga, D, computer. Ang sagot dyan ay letter D, computer. At bilang 10, ano ang tawag sa salitang may kambal katinig sa isang pantig? A, cluster, B, katinig, C, patinig, D, diptongo. Ang tamang sagot dyan ay A, cluster. 11, alin sa mga salita ang may cluster? A, kambal, B, mangga, C, bulaklak, D, prutas. Ang tamang sagot ay D, prutas. 12, ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Ang saya ng nanay ay mahaba. Ang salitang may salungguhit ay saya.
Ito ba ay kasuotang pambabae o damdamin o emosyon? Ang salitang saya sa pangungusap ay tumutukoy sa kasuotang pambabae. 13, pumutok ang lobo nang tumama ito sa pako. Ang salitang may salungguhit ay lobo. Ano ang ibig sabihin ng lobo sa pangungusap? A. Isang uri ng hayop na nakatira sa kagubatan. B. Isang bagay na may hangin upang lumutang at ginagamit pandekorasyon. Ang ibig sabihin ng salitang lobo sa pangungusap ay B. Isang bagay na may hangin upang lumutang at ginagamit pandekorasyon. Para sa bilang 14, si Jose ay mahilig kumain ng balot. Ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit sa pangungusap? Ito ba ay isang uri ng pagkaing Pilipino o pambalot sa regalo? Ang ibig sabihin ng salitang balot ay A. Isang uri ng pagkaing Pilipino. At 15, ang balot o balot ng regalong ibinigay ko ay kulay pula. Ang salitang may salungguhit na balot ay tumutukoy sa A. Isang uri ng pagkaing Pilipino o pambalot sa regalo. Ang tamang kasagutan dyan ay B. Pambalot sa regalo. At 16, ang pagbasa ng anumang uri ng katha ay nagkakabisa sa ating isip, damdamin at gawa. Ito ba ay tama o mali? Tama. At sa bilang 16, alin sa sumusunod ang hindi taglay ng teksto? 17 na pala tayo. Okay, so A. Layunin, B. Konsepto, C. Wika, D. Kaalaman sa forma. Ang tamang sagot dyan, ang hindi taglay ng isang teksto ay D. Kaalaman sa forma. Para sa bilang 18, upang masabi na interaktibo ang pagbasa, kinakailangan ang interaksyon sa pagitan ng A. Mambabasa at kapwa mambabasa, B. May akda at mambabasa, C. Teksto at may akda, D. Teksto at mambabasa. Ang tamang kasagutan dyan ay D. Teksto at mambabasa. Okay, basahin natin ang isang teksto o sa paraang patula. Okay, ang pamagat nito ay kay Ama sa sinulat ni Emelita Perez Baez. Okay. Nagising nga akong tila nangangarap na isang anino sa maputing tabing ng aming kahapong nilikha ng tao. Sa pagkakawalay sa isang magulang ay waring natuto, nahawi ang ulap na nagbigay silim sa kanyang talino. Siya'y naparuol, walang abog-abog sa karugtong ng tali. Ang kinahinatnan ay signos ng ulap ng panunubali. Kanyang kaluluwang nakitalamitam sa dilim na tangi ay nakipanaghoy sa luha ng anghel habang nagmumumuni. Kay lungkot isipin ang gayong kasaklap na pagkakalayo na kung gunitain pati hininga ko ay halos mapugto at pati ang langit ng bagong umagay waring nagdurugo at ang dapit hapon kong pagmamasdan ko ay naghihingalo. Haplos ng pag-ibig ang naiwan niya sa supling na puso. Kanyang inulilay mga bakat ng luha sa pisngi dumapo. Kay ina ang buhay ay iba yung saklap sa pagkasipayo at may nakalaang tiising pasanin sa kanya'y hapo. Ngayon kong babalik sa pinag-iwanang lubid ng putol, dalamhi pangako sa luksong pangarap na tinatalunton. Tataas ang mukha't lalong kikisig pa sa taglay na suot at damdaming amay hahanga ngang lubos sa sariling hinlog. Sagutan natin ang mga katanungan tungkol saan ang binasang teksto. A. Isang lalaking naghaharana sa kanyang iniirog. B. Ang pagmamahal ng isang kapatid sa pamilya. C. Ang mga sakripisyo na inalay ng isang ama dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak o para sa kanyang anak. At letter D. Ang isang inang nagsusumamo para sa pagmamahal ng kanyang anak. So, ang
Tamang sagot dyan ay C. Ang mga sakripisyo na inalay ng isang ama dahil sa pagmamahal para sa kanyang anak. At sa bilang 20, ano ang tono o emosyon na naipapakita sa nasabing tula o teksto? A. Masaya. B. Kalungkutan. C. Pagmamahal. D. Pagkabalisa. Ang tamang tono o emosyon na naipakita doon sa binasa nating tula ay pagmamahal. Para sa bilang 21, ano ang pinakaangkop na dahilan at isinulat ng may akda ang tula? A. Nakipaghiwalay sila ng kanyang asawa. B. Nagkagalit sila ng kanyang ama. C. Nangungulila para sa pagmamahal ng kanyang ama. At letter D. Naaawa sa ina ang isang nagmamahal na anak. Ang tamang kasagutan dyan or ang pinakaangkop na dahilan kaya isinulat ng may akda ang tula ay dahil sa nangungulila para sa pagmamahal ng kanyang ama. Panuto, basahin ang maikling kwento, sagutin ang sumusunod na tanong at isulat ang titik ng tamang sagot. Nena, batang punong-puno ng pangarap. Sa lungsod ng Mithiin ay may isang batang nagngangalang Nena. Si Nena ay isang batang punong-puno ng mga pangarap. Madalas niyang ikwento sa kanyang ina na si Aling Zaida ang kanyang mga pangarap. Inay, nag-aaral ako ng mabuti nang sa gayon ay maging maalwan ang ating buhay. Nais kong iparana sa inyo ang karangyaan na hindi natin naranasan. Magiging isang magaling na doktor ako at ako mismo ang gagamot ng iyong magiging karamdaman kung kayo ay matanda na. Sambit ng bata sa ina. Tama iyan, anak. Mahalaga na bata pa lamang ay matuto ng mangarap dahil ito ang ating magiging gabay upang tayo ay magsumikap sa buhay. Ang nakangiting sagot ni Aling Zaida sa anak. Ngayon, sana natin ang mga katanungan. Para sa bilang 22, sino ang mga tauhan sa kwento? A. Si Nena. B. Si Aling Zaida. C. Si Nena at Aling Zaida. D. Walang nabanggit. So, ang mga tauhan sa kwento ay si Nena at Aling Zaida. Para sa bilang 23, mula sa kwento, paano inilarawan si Nena? A. Si Nena ang batang masipag mag-aral ngunit walang pangarap sa buhay. B. Si Nena ang batang tamad mag-aral. C. Si Nena ay isang batang punong-puno ng pangarap sa buhay. D. Walang nabanggit. So mula sa kwento, si Nena daw ay isang batang punong-puno ng pangarap sa buhay. So letter C ang tamang sagot. Para sa bilang 24, bakit mahalagang bata pa lamang ay matuto ng mangarap? A. Sapagkat kung mangangarap ka ay maghihirap ka lamang. B. Sapagkat ito ang magsisilbing gabay upang tayo ay tamarin na magsumikap sa buhay. Letter C. Sapagkat ito ang magsisilbing gabay natin upang tayo ay magsumikap sa buhay. At letter D. Dahil kailangan ito sa buhay. So, alin kaya dyan ang pinakaangkop na kasagutan? Letter C. Sapagkat ito ang magsisilbing gabay natin upang tayo ay magsumikap sa buhay. Para sa B25, paano tutuparin ni Nena ang kanyang mga pangarap? A. Mag-aaral ngunit hindi ito seseryosohin. B. Mag-aaral dahil kailangan ng kaalaman. C. Mag-aaral ng mabuti hanggang sa makapagtapos at maabot ang iyong mga pangarap. D. Mag-aaral upang may maipagmayabang. Ang tamang sagot ay C. Mag-aaral ng mabuti hanggang sa makapagtapos at maabot ang iyong mga pangarap. At para sa huling bilang, 26, ano ang pamagat ng kwento? A. Si Nena at Aling Zaida. B. Si Nena ang batang masipag. C. Nena, batang punong-puno ng pangarap. D. Ang pangarap ni Nena. So, alam natin lahat ang pamagat nun ay letter C. Nena, batang punong-puno ng pangarap. Thank you sa inyong panunood at pakikinig at sa pakikilahok sa pagsagot sa mga katanungan sa ating ikalawang lagumang pagsusulit sa Filipino, ikatlong baitang.